Marshall Peak, Kabanata 5477. 1,000 taon ng salot. Pagkatapos ng ilang mahirap na trabaho, inihagis ni Yang Kai ang mahigit 2,000 world beads sa World Tree para sa pag-iingat. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay matapos makuha ang 2,000 world beads na ito, ang kondisyon ng World Tree ay tila bumuti, ngunit hindi niya alam kung ito ay imahinasyon lamang niya. Higit pa rito, nag-aalala rin si Yang Kai tungkol sa bilang ng mga world fruits sa World Tree. Ang mga world fruits na nilinis niya mula sa mga universe world ay ganap na napanatili at hindi nasira ng black ink strength, kaya buo silang lahat. Gayunpaman, bilang karagdagan sa 2,000 world fruits na naaayon sa universe worlds, mayroon ding ilang dosenang buo na prutas. Ang mga prutas na ito ay walang anumang katangian na katulad ng iba pang masasamang prutas, at hindi rin sila naglalabas ng anumang black ink strength. Si Yang Kai ay nagkaroon pa nga ng espesyal na koneksyon sa isa sa mga prutas na ito, na tila napakalapit dito. Ang pakiramdam na ito ay labis na ikinagulat niya. Isa lang itong world fruit, paano niya mararamdaman na malapit siya rito? Matapos suriin ito sandali, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at nagtanong. Ito ba ang world fruit ng Star Boundary? Siya ay isang Great Emperor na kinilala ng World Great Daw ng Star Boundary, kaya ang pagharap sa gayong world fruit na tumutugma sa Star Boundary ay natural na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang world fruit na ito ay isang mid-grade world fruit. Sa madaling salita, kung kakainin ito ng isa, maaari nitong pahintulutan ang isang 3rd grade o 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator na makalusot sa isang grado, na magbibigay daan sa kanila na magkaroon ng mas malaking kinabukasan. Gayunpaman, ang Star Boundary ay kailangang magbayad ng malaking presyo, at marahil ang mga pamantayan ng Marshall daw nito ay lubos na mababawasan at ang mga world laws nito ay hindi rin kumpleto. Tumibok ang puso ni Yang Kai habang inaalala ang low-grade world fruits at mid-grade world fruits na nakuha niya. Noon, nakakuha siya ng mahigit 100 prutas mula sa Old Tree, ngunit hindi niya alam kung aling universe world ang kanyang idinawit. Tila naramdaman ang kanyang iniisip, muling umindayog ang katawan ng World Tree. Kahit na ang World Tree ay hindi nagsalita o nagpadala ng anumang divine sense, malinaw na nakikita ni Yang Kai kung ano ang nais nitong sabihin. Ang world fruits na dinala niya noon ay walang anumang matataas na intelligent life form na naninirahan sa universe world, kaya hindi ito mahalaga. Sa karamihan, aabutin pa ng ilang taon para umunlad at mag-evolve ang universe world. Nang malaman ito, nabawasan ang pagka-guilty ni Yang Kai. Pero maya-maya, iba ang naramdaman niya. Sa tulong ng world fruit na ito na tumutugma sa Star Boundary, magagawa niyang magbukas ng daanan patungo sa Star Boundary at makabalik dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai habang mabilis niyang tiningnan ang iba pang mga world fruit na buo pa rin. Gamit ang kanyang divine sense, nalaman niya na ito ay tulad ng naisip niya. Gamit ang mga world fruit na ito, maaari niyang buksan ang isang void passage at pumunta sa universe world na katumbas ng mga prutas na ito. Maaari pa niyang malaman ang Great Territory kung saan matatagpuan ang universe worlds na ito. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang hindi niya mapigil ang sabihin. Old Tree, ang lugar na ito ay maaaring ituring na transit point para sa 3,000 mundo. Muling umindayog ang katawan ng World Tree na parang sinasabing natural lang ito. Hindi ito nakakagulat. Ang World Tree ay ang manifestation ng lahat ng universe world sa 3,000 mundo, at bawat isa sa mga bunga nito ay tumutugma sa isang universe world. Ito ay malapit na nauugnay sa lahat ng Great Territories at Universe Worlds. Hindi nakakagulat na ang Great Cosmological Realm ay napaka-ethereal. Ang Black Tide na nagpapahintulot sa isa na makapasok sa Great Cosmological Realm ay lilito din sa iba't ibang Great Territories, dahil ayon sa teorya, anumang Great Territories ay maaaring makapasok sa Great Cosmological Realm, depende sa kung ang Old Tree ay handa silang palampasin. Sa pagtuklas na ito, agad na napukaw ang interes ni Yang Kai habang maingat niyang sinusuri ang mga buo na world fruits. Ang mga prutas na ito ay tumutugma sa universe world, isa sa mga ito ay ang Star Boundary, habang ang iba pang 2 o higit pa ay ang universe world sa bagong Great Territory na katabi ng Star Boundary. Ang bagong Great Territory ay isang bagay na hindi sinasadyang natuklasan ni Yang Kai nang makipaglaban siya kay Zuo Quanwei ng Thousand Crane Paradise. Hindi pa ito nakapasok dati. Ang Small Stone Race ay inilabas din mula sa bagong Great Territory. Bilang karagdagan, mayroong humigit kumulang 30 intact world fruits, na nangangahulugan na sa 3,000 mundo, mayroong katulad na bilang ng universe worlds na hindi pa inookupahan ng Black Ink Clan at nakakalat sa iba't ibang Great Territories. Napagtanto ito, mabilis na sinabi ni Yang Kai. Old Tree, mangyaring tulungan mo ako. Pagkasabi nito,
Ang figure ni Yang Kai ay kumikislap at bumaril patungo sa isa sa mga world fruit. Ang prutas na ito ay kasing laki lamang ng kamao ng isang sanggol, ngunit sa sandaling ito, bigla itong lumaki sa harap ng mga mata ni Yang Kai, na naging sanhi ng paglubog niya rito. Pagpasok sa world fruit na ito, agad na naramdaman ni Yang Kai ang pag-iiba ng Space Principle, at sa tulong ng World Tree, binuksan niya ang isang void tunnel patungo sa isang malayong Great Territory. Sa isang iglap, tumawid si Yang Kai sa kawalan at lumitaw sa paligid ng Universe World. Sa abot ng mata, medyo maganda ang Universe World na ito, pero hindi pa naman siguro ganoon katanda at hindi pa nagtagal mula nang ipanganak ito, at hindi rin masyadong maganda ang kapaligiran, kaya bagamat nababagay ito sa pamumuhay. Mga nilalang, ang World Great daw ay medyo manipis. Sa madaling salita, kung mayroong isang martial daw na ipinanganak dito, ang antas ng martial daw ng isang tao ay dapat na napakababa. Gamit ang kanyang divine sense, walang nakitang tao si Yang Kai sa mundong ito, ngunit may ilang nilalang na mababa ang pakiramdam. Pagkatapos ay kinuha niya ang universe chart at kinumpirma ang lokasyon ng territory na ito. Hindi katakataka na hindi ito inookupahan ng Black Ink Clan pagkatapos ng napakatagal na panahon. Ang territory na ito ay matatagpuan sa isang malayong rehiyon, kaya malamang na hindi natuklasan ng Black Ink Clan ang pagkakaroon nito, na nagpapahintulot sa lugar na ito na makatakas sa gulo. Kung hindi, sa mga katangian ng Black Ink Clan, tiyak na hindi nila bibitawan ang gayong Universe World. Nang walang anumang pagkaantala, mabilis itong sinimulan ni Yang Kai na pinuhin ito. Sa dati niyang karanasan sa pagpino ng higit sa 2,000 Universe World, medyo pamilyar na ngayon si Yang Kai sa prosesong ito. Pagkaraan ng ilang araw, ang mundong ito ay naging isang world bid at inimbak ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, hindi niya hiniling na kunin siya ng Old Tree, sa halip gamit ang world bid sa kanyang kamay para kumonekta sa World Tree, binuksan niyang muli ang Void Tunnel at pumasok sa loob. Nang muli siyang lumitaw, nasa ilalim na siya ng World Tree. Hindi tumigil doon si Yang Kai, basta na lang iniabot ang world bid na pinino niya sa World Tree para itago. Matapos makilala ang iba pang buo na world fruit, muli siyang umalis. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Kung alam niya na ang World Tree ay may kakayahang kumonekta sa iba't ibang Great Territories, matagal na niyang nakontak ang Old Tree. Sa tulong ng pagbibiyahe ng World Tree, madali siyang makapaglakbay sa iba't ibang Great Territories at makatipid ng maraming oras. Kung ginawa niya ito ng mas maaga, baka mas marami pang Universe World ang nailigtas niya. Kaya lang, hindi niya alam kung anong ugaling mayroon ang World Tree noon, kaya hindi siya naglakas loob na abalahin ito. Ito ay pagkatapos lamang niyang pinuhin ang higit sa 2,000 Universe World at malapit na konektado sa World Tree na tinawag niya ang Old Tree. Mahigit sa 30 world fruits ang katumbas ng Universe World, ngunit hindi marami sa kanila, kaya maaaring pinuhin ni Yang Kai ang isa sa loob ng ilang araw. Ang mga lokasyon ng Universe World na ito ay medyo malayo, kaya hindi pa ito natuklasan ng Black Ink Clan, na nagpapahintulot sa kanila na maiwasan ang pagkalason ng Black Ink Strength. Karamihan sa mga Universe World ay walang tao, 7 o 8 lamang sa kanila ang may human race, ngunit ang kanilang martial daw standards ay hindi masyadong mataas. Pinino ni Yang Kai ang buong Universe World, ngunit hindi man lang napansin ng human race na naninirahan doon. Sa araw na ito, muli niyang hiniram ang kapangyarihan ng World Tree para makarating sa labas ng Universe World. Nang malapit na siyang makarating sa isang kritikal na yugto sa kanyang proseso ng pagpino, bigla niyang napansin ang mga tunog ng labanan sa malayong kawalan. Labis na nagulat si Yang Kai, hindi niya maintindihan kung bakit nagkaroon ng away sa ganoong lugar. Sa lohikal na pagsasalita, ngayong umatras na ang human race, ang mga dapat na umalis ay umalis na lahat, at ang hindi ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Dapat ay walang anumang paggalaw sa ganoong lugar, ngunit ang kaguluhan na dulot ng labanan ay kitang-kita, at ang taong umatake ay hindi mahina, marahil kahit isang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Sino ang napakabangis? Ang puso ni Yang Kai ay napuno ng hinala. Bagamat siya ay nag-iisa, hindi siya nag-aalala na maabala siya. Kung tutusin, mayroon pa rin siyang mahigit 10 milyong sundalong small stone race sa kanyang panig. Kung sino man sa kanila ang pupunta rito, kahit na wala siyang magagawa sa sandaling ito, magagawa niyang ipatawag ang hukbo ng small stone race upang protektahan ang kanyang sarili. Hindi niya binigyang pansin ang labanan doon, naghahanda lamang na pinuhin ang Universe World sa harap niya bago pumunta upang tingnan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, palapit na palapit ang kaguluhan doon na para bang nilalapitan siya ng 2 panig. Walang pakialam si Yang Kai. Ang diskarte ng kabilang partido ay hindi dapat sinasadya, ngunit ito ay mabuti para sa kanya.
Ang tanging makakalaban sa ganoong oras ay ang human race at ang Black Ink Clan. Kung malapit sila sa kanya, maaaring makapagbigay siya ng ilang tulong sa human race. Makalipas ang halos kalahating oras, lumalapit ang mga tunog ng labanan, ngunit naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai, dahil nakaramdam siya ng pamilyar na aura. Agad na tuwang-tuwa si Yang Kai. Nagkataon lang. Plano niya noong una na hanapin ang taong ito pagkatapos niyang tapusin ang kanyang negosyo, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya dito. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, ang isang mabuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal, ang isang salot ay nabubuhay ng 1,000 taon. Ang taong ito ay dapat na walang kamatayan. Gamit ang kanyang divine sense, nagpadala siya ng mensahe. Ang taong nakikipaglaban sa Black Ink Clan ay natigilan saglit, ngunit hindi nagtagal ay tuwang-tuwa at mabilis na lumapit kay Yang Kai. Mula sa malayo, nakita niya si Yang Kai na gumagamit ng kakaibang pamamaraan, na naging dahilan upang ang Universe World sa kanyang harapan ay umikot at na-distort na parang salamin, na naging sanhi ng labis na pagtataka niya. Anong ginagawa mo? Napabuntong hininga si Yang Kai. Bakit may pakialam ka? Anong ginagawa mo dito? Ang katawan ni Wukong ay napuno ng dugo, na nagpamukha sa kanya na miserable. Nang marinig ito, nagpakawala siya ng walang humpay na tawa. Kasalukuyan akong hinahabol ng isang grupo ng Black Ink Clan. Umaarte na parang isang bagay na maluwalhati. Hinangaan din ni Yang Kai ang kanyang kawalang hiyaan at sumulyap sa kanyang likuran, bahagyang nakasimangot. Mayroon bang Territory Lord? Si Wukong ay isa na ngayong 7th grade Heaven Opening Realm Master, at sa kanyang Heaven Devouring Battle Law, ang mga ordinaryong feudal lords ay papatayin lamang kung makaharap nila siya. Ngayon na siya ay hinahabol ng labis, ito ay malinaw na isang Territory Lord ang kumilos. Tahimik na nagpalipat-lipat si Wukong ng kanyang lakas, naghahanda na tumakas anumang oras. Kung hindi mo kayang lumaban, tumakbo ka. Walang kukuha ng bangkay mo kung mamatay ka. Masasabi rin niya na kasalukuyang may ginagawang mahalagang bagay si Yang Kai, sa takot na hindi siya makakatulong. Napangiti si Yang Kai ng may pagmamalaki. Isa lang itong Territory Lord, makakapanatag ka at makakabawi. Panoorin ang aking mga pamamaraan. Tanging Territory Lord. Agad na natigilan si Wukong. Hindi siya makapaniwala na nagmula sa bibig ni Yang Kai ang gayong mga mapagmataas na salita. Sa pagwawalis ng kanyang divine sense sa paligid, ang ekspresyon ni Wukong ay lubos na nagbago. Ikaw talaga ay isang 8th grade. Martial Peak, Kabanata 5478. Matandang magnanakaw, huwag mong hahawakan ang aking small stone race. Sa Spatial Territory Battlefield, nagkaroon ng magandang relasyon si Wukong sa Blood Crow. Mula sa mga salita ng Blood Crow, maraming natutunan si Wukong tungkol kay Yang Kai at alam niyang matagal na siyang nakalusot sa 7th grade at napatay pa niya ang Black Ink Clan Territory Lord. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, ganap na nawala si Yang Kai, at hindi alam ng Blood Crow kung patay na siya o buhay. Natural na hindi alam ni Wukong, sa katunayan, wala siyang masyadong pakialam sa buhay o kamatayan ni Yang Kai. Sa hindi inaasahan, talagang nagkita silang muli sa ganoong lugar, at si Yang Kai ay isa ng 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Ang puso ni Wukong ay napuno ng kapitan. Sa mga tuntunin ng bilis ng paglilinang, alam niyang hindi siya mababa sa sinuman sa mundong ito. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Devouring Battle Law ay napakalalim. Maging ang Blood Crow, na nag-cultivate ng Great Evolution Bloodlight Scripture, ay lubusang nasakop niya, ngunit ilang taon na ang nakalipas mula nang pumasok si Yang Kai sa 7th grade. Paano siya naging 8th grade? Lihim mo bang nilinang ang Heaven Devouring Battle Law? Matapang na hula ni Wukong. Ngumisi si Yang Kai. Maaari ko bang gamitin ito? Pinalaki siya ni Wukong at paulit-ulit na umiling. Hindi ito makatuwiran. Kung hindi niya nilinang ang Heaven Devouring Battle Law, paano kaya mabilis na tumaas ang cultivation ni Yang Kai? Gayunpaman, hindi siya si Yang Kai. Kung wala ang Golden Lotus, ang paglilinang ng Heaven Devouring Battle Law ay hindi haantong sa isang magandang wakas. Mapanghamak na sinabi ni Yang Kai. Ang kakayahan ng haring ito ay hindi mo maarap. Nais ni Wukong na masampal niya ang taong ito hanggang sa mamatay. Wala pang nang-ahas na kumilos ng mayabang sa harap niya. Habang nag-uusap silang dalawa, dumating na ang isang hukbo ng humigit kumulang 100,000 Black Ink Clan Cultivator, na pinamumunuan ng isang Territory Lord at isang dosenang mga Feudal Lords. Napanatili pa rin ni Wukong ang kanyang posture na para bang handa siyang tumakas anumang oras, wala na sa mood na makipagtalo kay Yang Kai. Kung mayroon kang anumang mga panlilinlang sa iyong manggas, magmadali at gamitin ang mga ito. Kung huli ka na, natatakot akong hindi ka makakarating.
Bahagyang bamantong hininga si Yang Kai at ikinaway ang kanyang kamay, dahilan para bumukas ang pinto ng miniature universe. Mula sa loob ng pinto, lumabas ang 100 miyembro ng Zhang Small Stone Race, na sinundan ng malapitan ng isa pang kababayan na may taas na 100 zang. Noong nakaraan, nakakolekta siya ng 10-10 milyong hukbo ng Small Stone Race mula sa Chaotic Dead Territory. Mayroong higit sa 100 sa mga daang Zang tall na Small Stone Race cultivator na maihahambing sa isang 8th grade human race. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ipinamahagi niya ang karamihan sa Small Stone Race sa mga inilikas na puwersa ng human race bilang mga gwardya. Wala na lang siyang 10 milyong miyembro ng Small Stone Race na natitira, at 2 na lang ang natitira sa daang Zang tall Small Stone Race. Ang kabilang partido ay ang innate territory lord ng Black Ink Clan, habang ang dalawa pa ay 100 Zang tall Small Stone Race Masters, kaya perpektong kalaban sila. Malapit sa likod ng daang Zang tall na Small Stone Race na ito ay isang siksikan na hukbo ng Small Stone Race. Sa isang iglap, daan-daang libo sa kanila ang sumugod palabas, na sinundan ng higit pa. Tinitigan sila ni Wukong saglit, malabong pakiramdam na medyo pamilyar ang mga taong ito. Siya ay gumugol ng ilang oras sa bagong Great Territory at nakita na niya ang Small Stone Race noon. Gayunpaman, ang Small Stone Race na nakita niya ay ang pinaka-primitive sa kanilang lahat, kaya paano sila magkakaroon ng parehong uri ng kahangahangang lakas? Sa sandaling lumabas sila sa miniature universe ni Yang Kai, nakita ng hukbo ng Small Stone Race ang aura ng Ink Force. Ang dalawang nangungunang daang Zang tall Small Stone Race Masters ay umungal patungo sa langit, na parabang nakakita sila ng hindi mapagkakasunduang kaaway, na pinamunuan ang hukbo patungo sa Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan Territory Lord sa kabilang panig ay hindi napigil ang mapatulala. Pumunta lang sila dito para habulin ang isang 7th grade human race cultivator, ngunit ngayon ay bigla silang inatake ng ganoong hukbo, nahuli sila sa kawalan. Ngunit hindi nagtagal, nakilala ng Territory Lord ang pinagmulan ng hukbong ito ng Small Stone Race. Sa nakalipas na 20 taon, nang ituloy ng Black Ink Clan ang human race sa maraming great territories, nakatagpo sila ng hukbo ng mga naturang nilalang, mula sa 10,000 hanggang 1,000,000 ang bilang. Noong nakipaglaban sila sa hukbo ng Black Ink Clan, sila ay walang katulad na magiting at maraming beses na natalo ang hukbo ng Black Ink Clan. Sa partikular, hindi sila natakot sa kaagnasan ng Black Ink Strength, na nagbibigay ng sakit sa ulo ng Black Ink Clan. Bukod sa direktang pagpatay sa kanila, ang Black Ink Clan ay hindi pa nakakahanap ng mabisang paraan para harapin sila. Hindi kailanman naisip ng Black Ink Clan Territory Lord na makakatagpo siya ng ganito kabigat na kalaban dito. Bukod dito, ang mga bilang ng kalaban ay ilang beses na mas malaki kaysa sa kanya, at mayroon pang ang isang 8th grade human race cultivator na tumitingin sa kanila. Sa isang iglap, gustong umatras ng Black Ink Clan's Territory Lord, ngunit bago niya magawa iyon, pinalibutan na siya ng 2 master ng Small Stone Race. Walang magawa, ang Black Ink Clan Territory Lord ay maaari lamang umatras habang nakikipaglaban. Kung tungkol sa sarili niyang hukbo, wala siyang pakialam. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, natural na mas mahalaga ang kanyang buhay. Ang biglaang paglitaw ng hukbo ng Small Stone Race ay nagpagulo sa mga humahabol sa Black Ink Clan, ngunit ang espiritu ni Wukong ay napukaw. Siya ay hinabol ng hukbo ng Black Ink Clan na ito sa loob ng ilang buwan at halos ilang beses na siyang nakatakas sa kamatayan. Kung hindi dahil sa kanyang Heaven Devouring Battle Law na walang kapantay, sino mang iba pang 7th grade cultivator ay namatay na dahil sa pagod. Ngayon, sa tulong ni Yang Kai, agad na bumalik ang sitwasyon, kaya paano siya magtitiis? Natural, maghihiganti siya. Ang pag-activate ng Heaven Devouring Battle Law, hindi lang niya nilamon ang Black Ink Strength ng Black Ink Clan, kundi nilamon din niya ang kapangyarihan ng Small Stone Race. Kung ito ay nangyari ng 1 beses o 2 beses, maaari itong ipaliwanag bilang aksidenteng pinsala. Gayunpaman, pagkatapos makakuha ng mga benepisyo mula sa Small Stone Race, si Wukong ay naging mas hindi napigilan, at ang saklaw ng Heaven Devouring Battle Law ay naging mas malaki. Hindi lamang walang tigil na nagreklamo ang Black Ink Clan, ngunit ang Small Stone Race ay dumanas din ng walang katapusang casualty. Ang Small Stone Race sa mga kamay ni Yang Kai ay lumaki lahat sa tulong ni Burning Light at Seren Glimmer. Para kay Wukong, ang dalawang puwersang ito ay higit na kapakipakinabang kaysa sa Black Ink Strength. Si Yang Kai ay nagmura. Matandang magnanakaw, huwag mong saktan ang aking Small Stone Race. Dahil lamang sa naabot niya ang isang kritikal na yugto sa kanyang pagpipino kaya hindi niya kakayanin ang ibang bagay, kung hindi, tiyak na mabubugbog niya si Wukong. Tumawa ng malakas si Wukong.
Ito ay isang pagkakamali, huwag mag-alala tungkol dito. Ngunit hindi bababasa siya ay kumilos ng naaangkop. Mabilis na sinimulan ni Yang Kai na pinuhin ang Universe World. Makalipas ang kalahating araw, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang hangin sa kanyang harapan, na parabang sinasalok niya ang refleksyon ng buwan mula sa tubig, na ginagawang world bead. Sa isang iglap, dumating siya sa harap ng Black Ink Clan Territory Lord na inaatake ng dalawang master ng Small Stone Race. Hindi niya ginamit ang kanyang Asher Dragon Spear at basta na lang sumuntok, na naging sanhi ng pagbagsak ng dibdib ng Territory Lord at pag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig. Nahihirapan na siya sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng dalawang master ng Small Stone Race, kaya paano niya malalabanan ang biglaang pag-atake ni Yang Kai. Hindi sa ayaw niyang tumakas, ngunit ang daang Zhangtol Small Stone Race Masters ay sadyang napakabangis at walang puwang para makatakas. Ang hukbo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagdusa ng hindi mabilang na mga casualty, at sa ilalim ng pagkubkob ng Small Stone Race, ang 100,000 hukbo ay 30,000 na lamang ang natitira. Ngayong ang 8th grade ng kabilang partido ay sumali na sa labanan, alam niya na ang kanyang kamatayan ay dumating na. Sa desperado na sitwasyong ito, ang Territory Lord ay naging mas malupit, ang kanyang Ink Force ay lumalakas ng husto, gustong mamatay kasama si Yang Kai. Gayunpaman, paano siya papayagan ni Yang Kai na gawin ang gusto niya? Ginamit niya ang lahat ng uri ng diskarte sa Dao Realm para mahilo ang Black Ink Clan Territory Lord. Sa pakikipagtulungan ng dalawang master ng Small Stone Race, ang Territory Lord ay ganap na walang magawa. Sa tagal lang ng pagpapakulo ng isang tasa ng tsaa, ang Black Ink Clan Territory Lord ay dinurog ng mga kamao ni Yang Kai, na naging sanhi ng pag-spray ng itim na dugo kung saan-saan, na naging sanhi ng pagkibot ng mga talukap ng mata ni Wukong. Nang sabihin ni Yang Kai na isa lamang itong Territory Lord, naisip niya na ang maliit na batang ito ay nagyayabang lamang. Kahit na si Yang Kai ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, ang pagharap sa isang Territory Lord ay magiging isang mahirap na labanan. Gayunpaman, sa hitsura nito, ang lakas ng munting brat na ito ay medyo abnormal. Bagamat mayroong dalawang master ng Small Stone Race na tumulong sa kanya sa labanang ito, ang sariling lakas ni Yang Kai ang susi. Tahimik pa ring sinisipsip ni Wukong ang ilan sa kapangyarihan ng Small Stone Race, ngunit nang makita ang bangis ni Yang Kai, hindi na siya naglakaslob na kumilos ng may pangahas, baka siya ay mabugbog at hindi na makalaban. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong naging sikat sa loob ng 100,000 taon. Kung talagang tinuturuan siya ng leksyon ng isang junior na tulad ni Yang Kai, saan pupunta ang kanyang mukha? Kung wala ang suporta ng Black Ink Clan Territory Lord, ang mga labi ng Black Ink Clan Army ay mas nahirapang labanan ang pagkubkob ng Small Stone Race. Hindi na muling kumilos si Yang Kai habang ang dalawang master ng Small Stone Race ay naglalaban patungo sa encirclement. Wala pang isang oras, nabura ang lahat ng puwersa ng Black Ink Clan. Noon lamang na-activate ni Yang Kai ang Sun Mark at kinolekta ang hukbong ito ng Sun Small Stone Race, na pinipigilan silang tumakbo. Matapos harapin ito, lumingon si Yang Kai kay Wukong at nagtanong. Bakit ka nandito? Noong siya ay nasa Shattered Heaven, ipinagkatiwala niya ang mga tao ng Heavenly Net Palace na magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Wukong, ngunit walang balita mula sa kanya, at ngayon na ang buong mundo ay nasa kaguluhan, kahit na mayroong anumang balita mula sa panig na iyon, malabong may padala nila ito sa kanya sa oras. Dapat ay umatras na ang mga tao ng Shattered Heaven sa Star Boundary. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakaharap niya si Wukong dito. Casual na sumagot si Wukong. Pagkatapos umatras ng hukbo ng human race sa spatial territory, ang haring ito ay gumala na mag-isa. Para sa iba, ang pag-atres sa Star Boundary kasama ang hukbo ay ang pinakaligtas na opsyon, ngunit para kay Wukong, ito ay isang magandang pagkakataon para makakuha ng mapagkukunan. Noong nakaraan, noong siya ay nasa Shattered Heaven, mayroon siyang ilang mga pag-aalinlangan tungkol sa kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Devouring Battle Law ay hindi isang maluwalhating pamamaraan ng paglilinang. Kung gusto ng isang eksperto mula sa Cave Heaven Paradise na lipulin ang kasamaan at ipagtanggol ang Dao, baka patayin lang nila siya. Bagamat naging maingat siya, nagawa pa rin niyang pukawin ang Withered Flame Divine Monarch at itinaboy sa Shattered Ruins ng Divine Monarch na ito. Kung nagkataon, nakapasok siya sa Divine Spirit Ancestral Land at sinundan ng isang grupo ng mga Divine Spirit sa Spatial Territory Battlefield. Hanggang sa ang Spatial Territory Battlefield ay tuluyang pinakawalan ni Wukong. Sa lugar na iyon, walang pakialam kung anong uri ng pamamaraan ng paglilinang ang ginamit niya. Hanggat kaya nilang patayin ang Black Ink Clan, sila ay magiging mga kasama.
Sa Spatial Territory Battlefield, si Wukong ay nakakuha ng malaking benepisyo at ang kanyang cultivation ay tumaas din ng tuloy-tuloy. Sa kasamaang palad, ang magagandang araw ay hindi nagtagal. Ang Black Ink Clan ay bumagsak sa hadlang patungo sa Wind Mist Territory at ang hukbo ng human race ay umatras mula sa larangan ng digmaan. Hindi mapakali si Wukong na kumilos kasama ang iba, kaya nakahanap siya ng dahilan para makatakas. Noong nakikipaglaban siya kasama ang iba pang mga tao, kinailangan niyang mag-alala na hindi sinasadyang masaktan ang kanyang mga kaalyado, ngunit ngayong nag-iisa na siya at napapaligiran ng mga kaaway, tuluyan na niyang hinayaan ang sarili. Hindi lang niya nilamon ang kapangyarihan ng Black Ink Clan, ngunit naglakas loob din siyang lumunin ang universe world na inookupahan ng Black Ink Clan. Habang nasa daan, tumaas ang kanyang cultivation at napukaw niya ang hukbo ng Black Ink Clan, dahilan para tugisin siya. Kung hindi niya nakilala si Yang Kai sa paglalakbay na ito, talagang nasa panganib siya. Dahil din sa pagtatagpong ito ay mahina niyang naramdaman na sobrang baba pa ng kanyang lakas. Bagamat wala ng Royal Lord ang Black Ink Clan, marami pa rin silang Territory Lords. Siya, isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ay medyo kulang pa kapag kaharap ang isang Territory Lord. Pagkatapos lamang na sumulong sa 8th grade ay tunay na siyang makakakilos ng walang takot. Sa kasamaang palad, kahit na may Heaven Devouring Battle Law, hindi ito madaling makapasok sa 8th grade. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay isa ng 8th grade, kaya naiinggit siya. Martial Peak, Kabanata 5499. Ang mga sikreto sa likod ng feedback ng clone. Paano nalaman ni Yang Kai ang mayamang karanasan ni Wukong? Naisip lang niya na si Wukong ay nagtatago sa Shattered Heaven sa lahat ng oras na ito at labis na nagulat siya nang marinig niya ito. Nagpunta ka sa Spatial Territory Battlefield. Buong pagmamalaking idineklara ni Wukong. Natatangi ang mga nagawa ng haring ito. Sa iyong Great Evolution Army, isa rin akong sikat na karakter. Nang makita ni Yang Kai ang kanyang mapagmataas na hitsura, nakakatawa ito at ikan-away ang kanyang kamay. Mag-usap tayo mamaya, sumama ka sa akin. Bagamat marami pa siyang bagay na gusto niyang itanong kay Wukong, pati na rin ang pinakamahalagang plano na kailangan niyang makipagtulungan, hindi nakalimutan ni Yang Kai na mayroon pa ring ilang buo na universe world sa malawak na universo na ito na naghihintay para sa kanya upang pinuhin. Pagkasabi nito, inabot niya at hinawakan si Wukong. Saglit na nag-alinlangan si Wukong ngunit hindi niya sinubukang pigilan. Mula sa araw na sumikat siya, naging pantirya na siya ng galit ng lahat. Sa hindi mabilang na mga taon, nagkaroon siya ng personalidad na nagpapahintulot sa kanya na dominahin ang lahat ng mga kaaway, ngunit kung mayroong sinuman sa mundong ito na handa niyang paniwalaan, malamang na si Yang Kai iyon. Noon, si Yang Kai ang lihim na nagdala sa kanya sa Shattered Heaven, kung hindi ay nanatili siyang nakatago sa bagong Great Territory, hindi nang ahas na ipakita ang kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, ang Myriad Demon's Heaven, na si Pei Wenzuan ay namatay sa kanyang mga kamay. Ang Space Principle ay nag-iiba-iba, na naging sanhi ng pakiramdam ni Wukong na parang nabaligtad ang buong mundo. Sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, nakarating siya sa isang kakaibang lugar. Iniutos ni Yang Kai, manatili ka rito at magpagaling, kakausapin kita mamaya. Paglingon niya, nawala siya. Hindi ito nakitang kakaiba ni Wukong. Si Yang Kai ay bihasa sa Space Principle, at ngayong ang kanyang cultivation ay isang grado na mas mataas kaysa kay Wukong, talagang mahirap para kay Wukong na makita siya. Paglingon niya sa paligid, nakita niya ang isang matayog na puno sa harapan niya. Ang punong ito ay tila may karamdaman at medyo may sakit. Kahit na ang karamihan sa mga prutas dito ay nawasak. Kumunat ang noo ni Wukong habang maingat na sinusuri ang higanteng puno sa harapan niya. Malabo niyang naramdaman na nakita na niya ang higanteng punong ito sa isang lugar, at may hindi magandang karanasan sa pagitan nila. Sa kabilang panig, muling dumating si Yang Kai sa labas ng isang ganap na buo na universe world. Sa pagkakataong ito, medyo maayos ang proseso ng pagpino. Matapos gawing world bid ang universe world na iyon, bumalik si Yang Kai sa Great Cosmological Realm at nakita si Wukong na naka-cross-leg sa harap ng world tree, nakatitig dito. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang pagbibiyahe ng world tree para magtungo sa susunod na universe world. Pagkatapos ng ilang mga pagtatangka, sa wakas ay natapos na niyang pinuhin ang lahat ng buo pa ring universe world. Nang bumalik si Yang Kai sa Great Cosmological Realm sa huling pagkakataon, nagulat siya nang makitang nawala ang matayog na world tree sa hindi malamang dahilan. Nakayakap si Wukong sa ibabang bahagi ng katawan ng isang pandak at matabang matandang lalaki, na tila nagmamakaawa. Ang ulo ng matandang ito ay natatakpan ng makapal na patong ng buhok na tila mga sanga na nakalawit,
at hindi mabilang na mga prutas ang tumutubo dito. Ang ibabang bahagi ng katawan ng matanda ay wala ring mga paa, ngunit sa halip ay nabuo mula sa hindi mabilang na mga ugat. Bagamat hindi pa nakita ni Yang Kai ang matandang ito, masasabi niya sa isang sulyap na siya ang World Tree. Sa bagay, masyadong halata ang mga sanga sa ulo at ugat sa ibabang bahagi ng katawan. Ang ikinagulat niya ay ang World Tree ay maaaring talagang mag-transform sa ganoong hitsura, isang bagay na hindi pa niya nakatagpo noon. Hawak pa rin ng matanda ang isang tungkod sa kanyang kamay at sa mga sandaling ito, puno ng galit ang kanyang mukha habang ginagamit niya ito upang basagin ang ulo ni Wukong, na naging sanhi ng pagdugo nito ng husto. Gayunpaman, mahigpit pa ring nakahawak si Wukong sa ibabang bahagi ng katawan ng matanda, hindi binibitawan. Nararamdaman pa ni Yang Kai na ginagamit niya ang Heaven Devouring Battle Law. Nang makitang lumitaw si Yang Kai, nagulat si Wukong at sumigaw. "Young boy, ito ang World Tree, tulungan mo akong pinuhin ito." Matagal siyang nakilala na ito ang maalamat na World Tree, kaya paano makakalaban ni Wukong ang napakamahal na kayamanan. Sa nakalipas na ilang taon, kahit ang Black Ink Strength ay hindi makatakas, kaya agad niyang ipinahayag ang kanyang pagnanais na pinuhin ang World Tree. Kung magtagumpay siya, tiyak na makakaakyat siya sa langit sa isang hakbang. Sa oras na iyon, hindi banggitin ang Territory Lord ng Black Ink Clan, kahit na ang Royal Lord, maaari niyang lumunin sila anumang oras. Kung mayroon pa siyang cultivation ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator, hindi siya nasa ganoong kaawa-awang kalagayan, ngunit ito ang Great Cosmological Realm, kaya kahit anong grado siya, mahirap para sa kanya na gamitin ang lakas ng miniature universe. Sa karamihan, maaari lamang niyang ipakita ang lakas ng isang Emperor Realm. Ang isang Emperor Realm Master ay walang magawa sa harap ng World Tree. Ang tungkod sa kamay ng Old Tree ay nabasag sa ulo ni Wukong, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo, ngunit tumanggi pa rin siyang bumitaw, mahigpit na niyakap ang Old Tree. Ang mga ugat ng ibabang bahagi ng katawan ng Old Tree ay bumugso rin na parang libu-libong latigo, na napunit ang kanyang balat at laman. Nang sila ay magkasalubong, bumalik si Yang Kai. Agad na naagrabyado ang Old Tree. "Bata, bakit mo dinala ang ganyang tao dito?" Ang Old Tree ay labis ding natakot. Sa mahabang buhay niya, hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganoong bagay. Sa katunayan, ito ay nangyari minsan sa mahabang panahon. Sa oras na iyon, nang makita siya ng lalaking iyon na nagngangalang Shi, kumilos din siya sa ganoong paraan, sumisigaw upang pinuhin siya, na nagpapanik sa kanya. Sa oras na iyon, ang cultivation technique na na-activate ni Shi ay kapareho ng nasa harap niya. Naunawaan kaagad ng Old Tree na ang taong ito sa harap niya ay tiyak na may isang uri ng relasyon kay Shi, kung hindi, walang dahilan para magkaroon siya ng parehong pamamaraan ng paglilinang. Ang eksena sa kanyang harapan ay hindi nakapagsalita kay Yang Kai. Mabilis siyang humakbang pasulong at hinawakan ang leeg ni Wukong, naglabas ng kaunting lakas para buhatin siya. Nakatakas ang Old Tree at mabilis na nagtago sa malayo, nakahinga ng maluwag. Si Wukong, na nakahawak sa kamay ni Yang Kai, ay lumingon para tingnan siya, walang ekspresyon ng mukha habang mahinang sinabi. "Ang haring ito ay ang iyong elder pa rin, ganito ba ang pakikitungo mo sa akin? Ibaba mo ako." Hindi ba siya nahihiya na sabihin ang lahat ng mga bagay na ito pagkatapos na madala ng ganito? Ibinaba siya ni Yang Kai at nag-aalalang binalaan siya. Huwag kumilos ng walang ingat. Inayos ni Wukong ang kanyang damit na parang walang nangyari. Kung hindi dahil sa mga pasa at bahid ng dugo sa mukha niya, hindi siya magmumukhang kawawa. "Bakit hindi ka pinaghihigpitan ng lugar na ito?" Curious na tanong ni Wukong. Ang kanyang cultivation ay napigilan hanggang sa antas ng Emperor Realm, ngunit si Yang Kai ay malinaw na hindi napigilan at naipakita pa rin ang lakas ng isang 8th grade master, kung hindi, imposible para sa kanya na madaling iangat siya. Sinabi ni Yang Kai. "Napino ko ang maraming universe world at nakuha ang pag-aproba ng Old Tree, kaya natural na hindi ako pinaghihigpitan." Mukhang nag-iisip si Wukong. Pagkatapos ay tumingin si Yang Kai sa Old Tree at nag-click sa kanyang dila dahil sa pagtataka. "Maaari mo ring baguhin ang iyong hugis. Ang makapag-transform at makapagsalita, ano ang ibig sabihin ng pag-alog ng puno ng kahoy kapag nakikipag-usap sa kanya noon?" Sinabi ng Old Tree. "Ang Old Master na ito ay nabuhay ng maraming taon, kaya't kakaiba kung hindi ko kayang baguhin ang aking sarili, ngunit bakit mo siya dinala dito? Dalhin mo siya dali." Bagamat ang paglilinang ni Wukong ay nasa antas lamang ng Emperor Realm, ang Old Tree ay hindi ligtas na manatili rito. Sumagot si Yang Kai. "Aalis ako kaagad, ngunit bago ako umalis, Old Tree, mayroon akong mapangahas na kahilingan.
Old Tree ay tumingin sa kanya ng mapagbantay. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Yumuko si Yang Kai sa kanya at sinabing. Ang Black Ink Clan ay sumalakay sa 3,000 mundo sa malaking sukat, kaya't ang aking human race ay walang pagpipilian kundi ang umatras sa Star Boundary upang bumili ng oras at espasyo para sa paglaki ng mga disipulo ng ating nakababatang henerasyon. Maraming 9th grade master ang namatay sa Spatial Territory Battlefield, na kung paano umunlad ang kasalukuyang sitwasyon. Ang junior na ito ay taos-pusong humihiling sa Old Tree na maawa sa amin at ipagkaloob sa amin ang ilang clone upang pagyamanin ang mga talento ng aming human race. Ang ekspresyon ng Old Tree ay nagpakita na ito ay tulad ng inaasahan. Sa sandaling ibukan ni Yang Kai ang kanyang bibig para humingi ng pabor, agad siyang nahulaan. Pagkatapos magnilay-nilay, nagtanong siya. Magkano ang gusto mo? Saglit itong pinag-isipan ni Yang Kai at nakita niya si Wukong na palihim na kumukumpas sa kanya, kaagad na nagsabi. Hindi gaanong, sapat na ang 100 ugat. Huminga ng malalim si Wukong, lihim na nabigla sa hindi makatwirang kahilingan ni Yang Kai, ang kanyang karatula ay naglilinis na nagsasabing 10. Tumawa ang Old Tree at sinabing may magiliw na ekspresyon. Binata, medyo kawili-wili ka, paanong ang 100 ugat ay mabibilang na hindi gaanong? Bakit hindi mo hayaan ang katabi mo na pinuhin ang Old Master na ito? Agad na humakbang pasulong si Wukong, ipinahayag ang kanyang matibay na kahilingan. Sinuri ni Yang Kai. Kung gayon, 10. Galit na sinabi ng Old Tree. Alam mo ba na sa tuwing puputulan ng Old Master na ito ang isa sa kanyang mga ugat, ang kanyang sigla ay lubhang masisira. Ang katawan ng Old Master na ito ay nauugnay sa buong universe world ng 3,000 mundo, kung ang sigla ng Old Master na ito ay lubhang nasira. Kung ibabalik ko ang enerhiya sa universe world, makakasira din ito sa mga mundong ito. Bukod dito, hindi mo naiintindihan ang mga benepisyo ng clone, kaya humiling ka ng sobra. Kung naiintindihan mo ang mga hiwaga ng mundong ito, hindi ka sana gagawa ng mga katawa-tawang kahilingan. Hindi kailanman naisip ni Yang Kai ang tungkol sa benepisyo ng World Tree. Alam lang niya na ang World Tree ay lubhang kapakipakinabang sa mga buhay na nilalang sa miniature universe, ngunit hindi niya naisip ang dahilan sa likod nito. Ngayong narinig niya ang mga salita ng Old Tree, tila may ibang paliwanag. Agad niyang sinabing may kabab ang loob. Paki-enlighten me, Old Tree. Ang Old Tree ay tumingin sa kanya ng malalim bago sinabing. Ang dahilan kung bakit ang clone ng Old Master na ito ay nakapagpapalusog sa isang mundo ay hindi dahil sa sarili nitong mga misteryo, ngunit dahil ang clone na ito ay malapit na nauugnay sa Old Master na ito. Inalis ng clone na ito ang kapangyarihan ng ibang universe world mula sa katawan ng Old Master na ito upang pakainin ang sarili nitong mundo, ngunit ang ganitong uri ng pagkuha ay hindi makakaapekto sa pagunlad ng ibang universe world. Biglang naintindihan ni Yang Kai at nagtanong. Ibig bang sabihin ng Old Tree na ang dahilan kung bakit napakaunlad ng Star Boundary ngayon ay dahil kinuha nito ang kapangyarihan ng ibang universe worlds para palakasin ang sarili? Tumango ang Old Tree. Eksakto. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Kai ang ganoong bagay, ngunit dahil ito ay pinalaki ng World Tree, malinaw na hindi ito kasinungalingan, at pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, ito ay medyo makatwiran. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba mas mabuting magkaroon ng marami sa mga bagay na ito hanggat maaari? Agad na napagtanto ni Yang Kai na ang mga benepisyo ng clone na ito ay hindi nakasalalay sa kanilang mga sarili, ngunit sa halip ay upang kunin ang kapangyarihan ng iba pang mga universe world. Ang pagkuha na ito ay hindi walang limitasyon, ngunit sa ilalim ng saligan na hindi nito napinsala ang pag-unlad ng iba pang universe worlds. Kung mayroon lamang isang clone, ang ganitong uri ng feedback ay magiging napakalakas, ngunit kung mayroong 2 clone, ang puwersa ng benepisyo ay mahahati din sa 2. Kung mas marami sila, mas mababa ang puwersa ng benepisyo. Pagkatapos ng lahat, ang kabuuang dami ng universe world sa 3,000 mundo ay naroon pa rin. Hindi nakakagulat na sinabi ng Old Tree na kung naiintindihan niya ang mga misteryo sa likod nito, hindi siya gagawa ng ganoong katawa-tawang kahilingan. Kung ang misteryo ng Subtree ay dahil nakuha nito ang kapangyarihan ng iba pang universe worlds, walang silbi ang pagkakaroon ng napakaraming clone. Bigla siyang may naisip. Paano ang clone sa miniature universe ng cultivator? Sinabi ng Old Tree. Natural, ganoon din. Ang iyong miniature universe ay mayroon ding clone. Dati, mahirap para sa iyo na ma-detect ito, ngunit ngayon na napino mo na ang napakaraming universe world, kung itutuon mo ang iyong pansin dito, tiyak na makikita mo ito. Marshall Peak, Kabanata 5500. Kilalanin ako bilang iyong master.
Si Yang Kai ay talagang walang pakialam sa mga bagay na ito. Sa sandaling ito, pagkatapos ng tahimik na pakiramdam ng ilang sandali, nalaman niya na ito ay tulad ng sinabi ng Old Tree, ang kapangyarihan ng World Tree clone sa kanyang miniature universe ay talagang nakuha mula sa ibang lugar, at ang direksyon kung saan ito kinuha ay lubhang nauugnay sa universe world na kanyang pinino. Naintindihan niya kaagad. Nakikita ko, ang benepisyo ng World Tree clone ay nagmula sa pagkuha ng kapangyarihan ng maraming universe world, hindi mula sa manipis na hangin. Ang kasaganaan ng Star Boundary ay nakuha din sa pamamagitan ng pagkuha ng kapangyarihan ng iba pang universe worlds. Ngunit Old Tree, ngayong napakaraming universe worlds ang inookupahan ng Black Ink Clan, bakit hindi ko naramdaman na nabawasan ang mga benepisyo ng World Tree clone? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Kung totoo ang sinabi ng Old Tree, ang tanging buo na universe world na natitira sa malawak na universo ay ang 2,000 o higit pa na napino niya, at ang iba ay inookupahan na ng Black Ink Clan. Karamihan sa mga universe world na inookupahan ng Black Ink Clan ay natanim na ng Black Ink Nest, at ang World Force ay nawala, na naging patay na mundo. Bumaba ang kabuuang bilang ng universe worlds, kaya natural lang na hangina ang kapangyarihan ng benepisyo ng World Tree clone. Gayunpaman, hindi niya ito naramdaman. Ang benepisyo ng World Tree clone ng miniature universe ay pareho pa rin, kaya malamang na pareho ito para sa Star Boundary. Sinabi ng Old Tree. Kung para lamang pakainin ang isang mundo, hindi na kailangan ng napakaraming universe world. Sapat na ang 1 o 200, ngunit ang bilang ng mga universe world na naligtas mo ay higit pa riyan. Sa pag-unawa dito, labis na natuwa si Yang Kai na nailigtas niya ang maraming universe world sa mga nakaraang taon. Kung hindi niya ginawa iyon, sa sandaling ang lahat ng universe world na ito ay inookupahan ng Black Ink Clan, ang benepisyo ng World Tree clone ay tuluyan ng mawawala. Sa oras na iyon, ang pamagat ng Heaven Opening Realm Cradle ay hindi na umiiral, at maging ang kanyang miniature universe World Tree clone ay mawawala ng epekto. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting takot. Sa kabutihang palad, siya ay nagsusumikap upang pinuhin ang universe world sa lahat ng mga taon, kaya ito ay isang hindi inaasahang pagkakataon. Tahimik na tinanong ni Wukong si Yang Kai. Ilang universe world ang nasave mo sa mga nakaraang taon? Casual na sumagot si Yang Kai. Mga 2,000. Tahimik na nagkalkala si Wukong saglit bago sinabing. Kung ganoon, hindi dapat maging problema ang 15 World Tree clone. Ayon sa Old Tree, aabutin lamang ng 1 o 200 universe world para pakainin ang isang mundo. Sa higit sa 2,000 universe world, 15 higit pa ay walang problema. Mabilis niyang ipinadala ang kanyang boses kay Yang Kai. Bata, gusto ko ng isa. Masyadong malalim ang kapangyarihan ng World Tree clone, sinong Heaven Opening Realm Cultivator ang ayaw nito? Si Wukong ay bihasa sa Heaven Devouring Battle Law, at ang kanyang paglilinang ay bumuti ng husto sa nakalipas na ilang taon. Kahit na ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, ito ay nagpapakita pa rin ng mga palatandaan ng kawalang tatag. Kung makakakuha siya ng World Tree clone para i-seal ang kanyang miniature universe, lahat ng nakatagong panganib ay hindi papansinin. Ito ay dahil sa pagsasaalang-alang na ito na pagkatapos na makilala ang World Tree, si Wukong ay nagmamadali upang pinuhin ito, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa Old Tree, na naging dahilan upang ang kanyang mukha ay bagbog na itim at asol. Gayunpaman, nag-isip si Yang Kai ng isa pang problema at umiling. Natatakot ako na hindi ganoon karami. Nagpakita ng pagkilala si Old Tree habang tumango. Wala na talagang natitira. Hindi alam ni Wukong, ngunit alam na alam ni Yang Kai at ng Old Tree. Aabutin lamang ng 1 o 200 mundo para pakainin ang isang universe world, ngunit ang bilang ng mga World Tree clone na kasalukuyang gumagala sa labas, bukod sa isa sa Star Boundary, ang isa ay nasa miniature universe ni Yang Kai. Ang feedback ng huli na kinakailangan mula sa universe worlds ay hindi maliit na halaga, dahil ang daloy ng oras ng miniature universe ni Yang Kai ay ibang-iba sa labas ng mundo. Magalang na nagtanong si Yang Kai. Old Tree, ilan pang World Tree clone ang maaari mong ibigay? Nagmuni-muni sandali ang Old Tree bago bahagyang tinapik ang kanyang tungkod at bumuntong hininga. Labis sa 3. Higit pa at makakaapekto ito sa kapangyarihan ng benepisyo. Ang mukha ni Wukong ay puno ng ayaw. Kung mayroong 15 World Tree clone, makakakuha siya ng isa, ngunit kung 3 lang, maaaring hindi payag si Yang Kai na ibigay ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, wala siyang gaanong pakikipagkaibigan kay Yang Kai. Gusto pa rin niyang makipagtawaran, ngunit hindi na siya inistorbo ni Yang Kai at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Pakibigay sa akin ng 3 World Tree clone, Old Tree.
Ang kaligtasan ng 3,000 mundo ay nauugnay sa pagpapatuloy ng World Tree. Sa oras na ito, naniniwala si Yang Kai na ang Old Tree ay hindi maramo. 3 World Tree clone ay marahil talaga ang limitasyon ng Old Tree. Bahagyang tumango ang Old Tree, ang hindi mabilang na mga ugat sa ibabang bahagi ng kanyang katawan ay namimilipit habang ang 3 sa kanila ay nabali, mabilis na nag-transform sa 3 maliliit na saplang. Hahakbang na sana si Wukong at kunin ito, ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, nagyelo ang paligid, na naging imposible para sa kanya na makagalaw. Alam na ginamit ni Yang Kai ang kanyang Space Principle para pakialaman ito, agad na nagalit si Wukong at pinandilatan siya. Hindi lang siya pinansin ni Yang Kai at maingat na inilagay ang 3 World Tree clone sa kanyang miniature universe bago magalang na nagpasalamat sa Old Tree. Ikinaway ng Old Tree ang kanyang kamay. Ang Old Master ito ay napakarami lamang magagawa. Ang kinabukasan ng 3,000 mundong ito ay nakasalalay sa iyong human race. Kung manalo ang iyong human race, mabubuhay pa ang Old Master na ito, ngunit kapag natalo ka, natural na mamamatay ang Old Master na ito. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Old Tree, huwag mag-alala, hindi matatalo ang human race. Sa kabilang banda, ang junior na ito ay maaaring dumating upang abalahin ka muli sa hinaharap. Ngayong ginamit na niya ang World Tree bilang isang daluyan upang maglakbay sa iba't ibang Great Territory, natural na siyang pupunta rito sa hinaharap. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay hindi walang mga limitasyon. Matapos ang paulit-ulit na paggamit ng World Tree sa paglalakbay pabalik-balik, natuklasan ni Yang Kai na ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot sa kanya na kumonekta sa World Tree anumang oras at maabot ang Great Cosmological Realm. Gayunpaman, kung gusto niyang maglakbay mula sa Great Cosmological Realm patungo sa isa pang Great Territory, kakailanganin niya ng kaukulang Universe World upang suportahan ang transmission, at ang Universe World na ito ay nangangailangan ng World Great Daw na manatiling buo. Ngayon, malaya siyang nakapaglakbay sa pagitan ng halos lahat ng Great Territory dahil kahit na ang iba't ibang Great Territories ng Universe World ay karaniwang inookupahan ng Black Ink Clan, ang World Great Daw ay hindi pa ganap na nawasak, at ang World Great Daw ay mayroon pa upang sirain. Nangangahulugan ito na umiiral pa rin ang kalooban ng World Tree, na nagpapahintulot sa kanya na tanggapin siya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, magiging mahirap para kay Yang Kai na gawin ito. Sa katunayan, imposible para sa kanya na pumunta sa Black Ink Battlefield ngayon, dahil ang Black Ink Battlefield Universe Worlds ay patay na ng hindi mabilang na taon at ang World Great daw ay matagal nang gumuho. Bahagyang tumango si Old Tree at hindi na nagsalita pa. Sa isang iglap, muli siyang nag-transform sa matayog na puno. Karamihan sa mga prutas sa puno ay may masakit na hitsura, na nag-aalala. Siya nga pala, Old Tree, maraming divine spirits dito, kaya itong junior na ito ay gustong ilabas sila. At least, medyo makapangyarihan sila. Tanong ni Yang Kai. Walang ibang buhay na nilalang sa Great Cosmological Realm, tanging maraming divine spirit. Gayunpaman, ang lakas ng mga divine spirit na ito ay pinigilan din ng Great Cosmological Realm, kaya hindi sila masyadong malakas. Kahit na umalis sila sa Great Cosmological Realm, kakailanganin nila ng ilang oras upang maging pamilyar sa labas ng mundo bago sila dahan-daang makabangon. Si Zhu Jiuyin ay naging ganito sa mga nakaraang taon. Sa orihinal, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 8th grade human race cultivator, ngunit pagkatapos umalis sa Great Cosmological Realm, ipinakita lamang niya ang lakas ng isang 7th grade master. Kinailangan siya ng ilang daang taon upang dahan-daang bumawi sa kanyang sukdulan. Maraming divine spirit sa Great Cosmological Realm, higit sa 100 naalala ni Yang Kai, at ang ilan ay hindi pa niya nakita noon. Ang bawat isa sa kanila ay katumbas ng isang potensyal na 8th grade heaven opening realm. Ngayon na ang human race ay mahina, ang paglabas sa kanila ay malaking tulong. Bukod dito, ang mga divine spirit na ito ay patuloy na nagsisikap na tumakas mula sa Great Cosmological Realm, kaya naniwala si Yang Kai na magiging masaya silang umalis sa lugar na ito. Sinabi ng Old Tree. Dahil payag ka, ang Old Master na ito ay natural na walang pagtutol, ngunit ang mga ancestor ng mga divine spirit na nakakulong dito ay nakagawa ng ilang masasamang gawain na makakasama sa 3,000 mundo. Bagamat inosente sila, dapat kang mag-ingat. Ang mga salita ng Old Tree ay nagpaunawa kay Yang Kai kung bakit napakaraming divine spirit ang natipon dito. Lumalabas na ang mga ancestor ng mga divine spirit na ito ay gumawa ng ilang uri ng mapaminsalang gawa sa 3,000 mundo, kaya naman sila ay ikinulong dito ng Old Tree. Gayunpaman, hindi pa lumayo ang Old Tree at sa halip ay binigyan ang mga divine spirit na ito ng pagkakataong makatakas. Sa tuwing magbubukas ang Great Cosmological Realm,
ang mga Divine Spirit ay maaaring pumili ng sasakyang dagat na pag-aari nila, lumahok sa Spirit Season War, at makuha ang sisidlan para sa pagkakataong ito, na nagpapahintulot sa kanila na umalis sa Great Cosmological Realm. Noon, pinili ni Zhu Jiuyin si Yang Kai na umalis sa Great Cosmological Realm, kung hindi, maaari pa rin siyang makulong dito. Para sa human race sa labas ng mundo, ang Great Cosmological Realm ay isang sealed world na hinahangad ng mga tao, ngunit para sa mga Divine Spirit dito, ito ay isang hala. Maraming mga Divine Spirit ang hindi nakatakas sa lugar na ito hanggang sa sila ay namatay sa katandaan. Pagkatapos ng lahat, ang pagbubukas ng Great Cosmological Realm ay napakabihirang. Si Junior ay natural na magpapasakop sa kanila. Pagkatapos magsalita, nawala si Yang Kai. Iniwan si Wukong na naninigas sa kinatatayuan, sinusumpa si Yang Kai sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nahulog ang isang sanga mula sa old tree at nadurog siya sa lupa. Malapit nang sumabog si Wukong. Sa kanyang buong buhay ng paglilinang, hindi pa siya nakaranas ng ganoong pagkatalo kahit na nakipaglaban siya sa iba pang mga Great Emperor. Sa loob ng lambak ng bundok, mahimbing na natutulog ang isang Divine Spirit na may hitsura ng Old Ox. Ang katawan ng Divine Spirit na ito ay napakalaki, na umaabot sa taas na 300 zang ang taas, at kahit nakahiga ito ay parang isang maliit na burol. Ang mga butas ng ilong nito ay napuno ng puting chi, na nagmistulang isang maliksi na ahas. Ang mga Divine Spirit ng Great Cosmological Realm ay karaniwang walang ginagawa. Kung tutusin, maliban sa kanila, walang ibang buhay na nilalang sa lugar na ito. Kapag bumukas ang Great Cosmological Realm at pumasok ang mga tao sa lugar na ito, magiging mas aktibo sila. Ang Divine Spirit na ito ay mahimbing na natutulog ng isang boses ang umalangaw sa kanyang tainga. Zhu Jian, handa ka bang kilalanin ako bilang iyong Panginoon? Kung gagawin mo ilalabas kita sa Great Cosmological Realm, papayag ka ba? Agad na nagising si Zhu Jian, at nang imulat nito ang kanyang mga mata, isang figure ang lumitaw sa kanyang mga balintataw. Noong una ay nalito ito saglit, ngunit hindi nagtagal, tuwang-tuwa ito. May tao dito. Kudlit. Hindi ba ibig sabihin noon ay nabuksan na ang Great Cosmological Realm? Sa tuwing magbubukas ang Great Cosmological Realm, ito ay isang napakabihirang pagkakataon para sa mga nakulong na Divine Spirit na ito. Sa huling pagkakataong nakatakas si Zhu Jiuyin, ang natitirang mga Divine Spirit ay naiinggit sa loob ng maraming taon. Ngayong may lumitaw sa kanyang harapan, biglang naramdaman ni Zhu Jian na ito na ang pagkakataon nito. Dahan-daang bumangon, sinadya niyang pinakawalan ang kanyang Divine Spirit pressure at tumingin sa maliit na taong nasa harapan niya. Humalaklak si Zhu Jian. Gusto mo bang kilalanin kita bilang aking amo? Bata, nananaginip ka pa ba? Narinig mo na ba ang isang Divine Spirit na kinikilala ang kanyang Panginoon? Nag-isip sandali si Yang Kai bago sumagot. Sa tingin ko ay hindi. Ang Divine Spirit ay palaging mayabang, kaya paano nito ibababa ang pagmamataas nito sa harap ng isang mahinang tao?